mga aswang, Lydia. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, binalaan na kita. Aswang talaga yung sumusunod sa amin sa palayan kanina? Pati yung sumisit-sit at tumatawa sa labas ngayon lang? Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutang mag-subscribe. Opo, mahirap paniwalaan. At kapag ikinuwento ko ito sa iba, ay pinagtatawanan pa ako. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi biro ang mga aswang at totoong nariyan lamang sila sa paligid. Nay, magpapaalam sana ako gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo na aalis ako bukas. Abata ka, saan ka naman pupunta? Sino mag-aasikaso sa mga kapatid mo niyan? Malaki na ho si Lucy. 16 na po siya. Kaya na niyang alagaan si Lucio at kayo. Bakit ba kasi kailangan mo pang umalis? Ayos naman tayo. Kaya ko pa namang magtrabaho. May labada nga ako mamayang hapon eh. Di naman yan po ba yung kaya? Mag-iisang buwan na po kayong inuubo. Lahat na ng halamang gamot na pwedeng ipanggamot, na ilaga at naidigdig na po ninyo Pero hindi pa rin naman po kayo gumagaling. Ang kailangan natin ngayon, pera. Para maipagumot po natin kayo. Abay, gagaling din ako. Hindi mo na kailangang umalis pa, anak. Hindi ho. Pagpasensya nyo na po. Pero bukas po aalis po talaga ako. May mga naghahanap ng tao dun sa kabilang bayan eh. Kailangan ng maggagapas sa anihan. Malaki po yung kita. Nakausap ko na ho si Lucy tungkol dito at si Aling Magda. Sila po muna ang mag-aasikaso dito. Babalik naman po ako kaagad kapag tapos na po yung anihan. Pero malayo iyon. Isa pa, mabigat na gawain ng paggagapas. Kaya mo na ba? Nay, 18 na po ako. Kaya ko na po to. Pagkakataon ko na po ngayon na ibalik ang pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa amin. Magpahinga na po muna kayo May ipon po ako mula sa paglalako ng mga gulay natin noong nakaraan. Yun po muna ang gamitin nyo, okay? At saka, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko na po. Mana po ako sa inyo eh. Maluha-luha kong tinitigan ni nanay. Kitang-kita ko ang lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi man niya sabihin, ramdam ko at alam na alam ko na tutol talaga siya sa plano ko. Pero nang sabihin ko sa kanya na hindi ako magpapapigil kahit ikulong niya ako sa kwarto, natawa siya. Sabay sabing manang-mana nga ako sa kanya. Sa madaling sabi, nakumbinsi ko si nanay. Nung gabi ring yun ay kinausap ko ang aking mga kapatid at pinaalalahanan na huwag magpasaway. At kinabukasan pagtilaok ng manok ay umalis na ako ng bahay. Sa bayan, sa palengke ang napagkasunduan naming tagpuan ng aking nakausap tungkol sa trabaho. Dumiretso ako sa may panaderya at doon naghintay. Ilang minuto ang lumipas may dumating na binata. Sunog sa araw ang kanyang balat. May katangkaran ito at nakakatuwa rin ang mahahaba niyang mga pilik mata. Dalang isang itim na bagay tumayo siya sa tabi ko. Oh, narito na pala kayo. Pasensya na't may naging abira sa jeep na aking nasakyan. Kanina pa ba kayo? Hindi Hindi naman naman po. po. Nagkatinginan kami ng lalaking yun. Hindi ko inakala na hinihintay rin pala niya si Manggorio. Kagad siyang umiwas ng tingin sa akin at tumingin sa ibaba. Mahiyain siya masyado. Naalala kong kakausapin ko na sana siya nang biglang marinig namin na tumunog ang sikmura niya. Mukhang gutom na ang sawa si iyong tiyan, Anisito. Hindi ka man lang ba nagagahan? Ay, hindi na ho, Manggorio. Tinanghali ako ng gising. Napagod kasi ako kahapon sa pag-uuling. Manggorio, ayos lang ba kung uuna muna ako sa sasaurin ko? Pambili lang sana ng kahit isang tinapay. Ay, nako. Sige na. Mag-almusal na muna tayo. Hindi pa rin naman ako kumakain. Bumili ka na ng pandesal para sa ating tatlo at magpatimpla na rin ng kape. Walang asukal ang akin ikaw, Lydia. May nais ka bang kainin? Wala po. Ang totoo, meron akong nilagang mais dito. Pwede rin ho nating pagsaluhan.
Aba, ayos yan. Sige at maupo muna tayo doon sa may gilid. Hindi naman tayo nagmamadali. Formal na ipinakilala sa akin ni Mang Goryo si Anisito. Anak di umano ito ng kanyang kaibigan na 2 taon nang patay. Ulila na ito at wala nang kasama sa buhay. Kaya naman ngayong anihan ay naisipan niyang papasukin ito doon sa kanya pansamantala. Lalo na't malaki naman ang bayad. Sa inyo po itong palayan, hindi po ba? Hindi, iha. Katiwala lamang ako doon. Pangatlo, pang-4 na taon ko pa lamang doon. Madalas din kaming kumukuha talaga ng mga tao tuwing anihan. Malaki kasing palayan at natatagalan at trabaho kapag konti lang ang tao. Mabuti na lamang at galante ang aking amo. Wala po ba masyadong tao sa lugar na yon? Wala ka mong gustong magtrabaho doon. Nang dahil sa mga kwento-kwento. Kwento-kwento? Tungkol saan? Oy, Anisito! Huwag mong takutin itong si Lydia at pakaumurong ba. Pambihira ka. Naku, Lydia. Walang katotohanan ng mga kwento doon. Sabi-sabi lamang iyon ng mga walang magawa. Teka ho, tungkol ho ba saan yung mga kwentong binanggit ninyo? Wala yun. Mga aswang. Aswang? Yung kumakain ng mga tao? Anisito, magtigil ka na at wala namang katotohanan ng mga sinasabi mo. Nakakita ka na ba? Ha? Sige nga. Isa pang salita mo at hindi na kita isasama. 4 na taon ako doon. Subalit wala pa akong nakita at naramdaman ng mga aswang. Humingi ng paumanhin si Aniceto kay Mang Goryo. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagkain ng tinapay. Muling sinabi ng matandang lalaki sa akin na huwag ko na raw pansinin ang mga sinabi ni Aniceto. Wala naman talaga sa akin ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Subalit, pakiramdam ko ay may tinatago si Mang Goryo tungkol sa lugar na aming pupuntahan. Pero naisip ko na baka masyado lang din man akong nag-iisip. Kailangan ko ang trabaho na yon para sa gamutan ng aking ina at hindi ako mapapaurong ng ganong klase lamang na kwento. Matapos kumain, sumakay kami ng jeep. Pagdating namin sa kabilang bayan ay naglakad naman kami papunta sa kalubihan. Hindi na ako pamilyar sa lugar na yon. Yun din kasi ang unang beses na bumiyahe ako ng malayo mula sa aming bahay. At hindi ako magsisinungaling. Kinabahan ako at nakadama ng takot ng mga oras na yon. Parang may kung anong kadiliman ang bumabalot sa lugar na yon. Nakabibingi ang katahimikan doon at parang may kung anong nakamasid sa amin. Makalipas ang 15 minuto ng lakaran ay narating namin ang palayan. At talagang napakalawak noon. May mga tao nang nagsisimulang maggapas ng palay, subalit hindi sila ganoon karami. Ngunit ang matapos ang tanghalian ay nagdatingan na ang iba pang nakuha nilang mga maggagapas. At dahil sa malawak ang aanihin, hinati kami sa 5 grupo na may tig-4 na miyembro. Ang 2 grupo ay binubuo ng mga taga doon mismo sa baryong yon. Naku, ikaw lang palang babae sa mga dayo. Sige, dito ka na lamang sa kubo ko tumuloy. May 1 kwarto pa naman akong bakante diyan. At ikaw, Anisito, dito ka na rin para may mautusan naman ako. Huwag kang mag-alala, Lydia. May babae naman sa grupo ninyo, hindi ba? Si Gina, iyong taga-baryo. Opo. Huwag na po ninyo ako alalahanin. Ayos lang naman po ako kahit puro lalaki ang kasama ko. Salamat po sa inyo, Mang Goryo, Ayusin ko na po muna yung mga gamit ko dito sa silid. Sige, bukas pa naman talaga ang simulan ng trabaho. Magpahinga muna kayo para may lakas kayo kinabukasan. May kape nga pala rito, sabihan mo lang si Anisito kapag gusto mo. Aalis muna ako para kusapin ang iba pang magtatabas bukas. Sige po, kami na pong bahala rito. Salamat po ulit. Lydia, tama ba? Bakit? Ayokong magturog weirdo o kakaiba sa'yo pero gusto ko lamang paalalahanan ka ng mag-ingat. Mag-ingat? Saan? Sa aswang? Kagaya na sinabi nyo kanina? Oo. Kung may anumang kakaiba kang marinig o maramdaman, narito lang ako sa sala. Huwag kang mag-aatubiling tawagin ako. Pero hindi naman totoo ang mga aswang. Pero sige, kapag may masamang loob na gusto pumasok dito, tatawagan kita. Totoo ang mga aswang, Lydia. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, binalaan na kita. Kahit si Mang Goryo, alam niya ang sinasabi ko. May aswang sa lugar na to. Sadyang ayaw lang niya pag-usapan dahil baka lalong walang magtrabaho rito. Matapos iyong sabihin ay tumalikod na siya at lumabas ng bahay. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng pangamba ng mga oras na yon.
Naalala kong lumingon pa siya sa akin at tinitigan ako sa mga mata bago isinara ang pinto. Pero hindi ko na iyon pinansin. May mga naririnig akong kwentong aswang sa baryo namin pero ni minsan wala pa kaming naranasan na kakaiba doon. Lumipas ang oras. Bumalik si Manggorio dala ang mga panggapas na aming gagamitin kinabukasan. Mahigpit niyang ibinilin sa akin na maging maingat ako sa paggamit noon, lalo na at matalas iyon. Tinuruan din niya ako ng tamang paggapas para hindi umano tamaan ng talim ang aking tuhod at binti. Lumipas pa ang oras ng mabilis. Naggabi na at nahiga na ako para magpahinga. Kailangan na magising na kami bago sumikat ang araw para makarami kaagad kami. Ayon kasi kay Manggorio, baka abutin pa kami ng 1 linggo sa paggagapas ng mga palay. At kailangan naming samantalahin ang magandang panahon. Dinadalaw na ako ng antok nang makarinig ako ng mga yabag sa labas ng kwarto, mismo sa labas ng bahay. Hindi ko yun pinansin noong una, subalit ang maalimpungatan akong muli ay naroon pa rin ang mga yabag na iyon. Para bang naglalakad pa rito at paroon ng kung sino mang naroroon. Umupo ako at napatingin sa nakasarang bintana. Hindi ko maalala kung ako ba ang nagsara noon. Nang biglang may malakas na humampas sa bintana at halos mapatalon ako sa gulat. Nakahawak ako sa aking dibdib nang muling may humampas doon. Napakalakas noon at nakita kong umalog ang sara ng bintana. Lydia! Lydia! Si Anisito ito! Ano yun? Ano yung kalabog na yun? Anisito! Meron kasing umahampas dun sa may bintana. Hindi ko alam kung ano. Pero pakaramdam ko tao yun eh. Parang gustong sirain yung bintana at pumasok. Sige, dito ka lang. Huwag kang lalabas. Oo, sige. Mag-iingat ka ha. Dali-daling lumabas si Aniceto ng silid ko. Narinig ko ang kalansingan sa kusina at pagkatapos ay narinig ko na rin ang boses ni Manggorio. Sumisigaw ito at tinatanong si Aniceto kung ano ang nangyari. Subalit hindi ko narinig si Aniceto na sumagot. Ang narinig ko na lamang ay ang pagbukas ng pinto at ang malakas nitong pagmumura sa labas ng bahay. Ano yun? May magnanakaw? Hindi ko po alam. Kanina ko pa po kasi narinig na may naglalakad sa may labas eh. Hindi po ba ninyo narinig yung malakas na kalabog? Aba, narinig ko. Akala ko nga ay may sumabog. Hindi bale bukas na bukas. Isusuplong ko yan sa bayan nang marondahan itong lugar. Lokong yun ah. Hindi ho magnanakaw yun. Aswang ho yun. Ayan ka na naman. Nakita mo ba? Nasaan? Magnanakaw lang yun o kaya ay manyakis. Siguro nakita itong silid at pinagnanasaan. Tigilan mo ako sa aswang, Anisito. Kung gayon ho, sumama kayo sa akin at ipalawanag ninyo ang nasa labas. Lumabas si Aniceto ng kwarto. Nagkatinginan kami ni Manggorio bago mabilis na sumunod sa binata. Umikot kami sa kung saan naroon ang labas ng silid at nagimbal ako sa aking nakita. Halos mabutas na ang takip ng bintana. Basa iyon ng dugo at nakakalat sa paligid ng patay na kambing. Luray-luray ito na parang nilapa ng kung anong malaking hayop. Manggorio, walang masama kung sasabihin mo na kay Lydia ang totoo. Sabihin mo ng lahat. Kailangan alam niya ang nangyayari rito para makapag-ingat siya. Sige. Mukhang hindi ko naman to maiiwasan. Pumasok na muna tayo sa loob. Anisito, isara mo lahat ng pintuan at bintana. Lydia, tayo na. Teka ho, ano po yung kailangan kong malaman? Pinauna ako ni Manggorio na pumasok at pagpasok namin ay kaagad na isinara ni Aniceto ang pinto. Inarangan pa niya iyon ng mahabang bangko para masiguradong hindi yun basta-basta mabubuksan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Halata na ang pagkabalisa kay Manggorio nang ayain niya akong umupo sa harapan ng lamesa sa kusina. Kaagad naman akong lumapit sa kanya at doon ikinuwento niya kung ano ba talaga ang mayroon sa lugar na yon. 5 taon bago ako naging katiwala rito, ay namasukan muna ako bilang isang utusan. Isa ako sa mga tagagapas kasama ng iba pang mga taga-baryo. Hindi na namin kailangang kumuha ng mga tagagapas noon dahil marami pang naninirahan dito. Maraming mga bata ang makikita mong nagtatakbuhan sa may palaya. At masasabi kong masigla ang lugar nito. Kung ganun, ano po nangyari? Di wala nga po ako nakita ni isang bata sa paligid eh. Parang karamihan din ng mga kubo dun. Sa may dulo parang
Parang walang tao. Doon po yung sentro ng baryo, hindi po ba? Oo, tama ka. Halos wala na talagang tao sa ibang makubo doon ngayon. Nag-alisa na kasi ang karamihan sa mga nakatira doon. Nagsimula iyon noong araw na mamatay ang dating katiwala rito. Natagpuan siyang duguan sa mismong bahay na ito. Laslas ang leg at butas ang tiyan. Huling araw iyon ang anihan. Ako ang unang nakakita sa bangkay. Kaya hindi ko yun malilimutan. Hindi ho kaya may pumatay lang sa kanya? Kagalit, o kaaway, o kaya ninakawan? Subalit walang nawala sa bahay na ito. Magiliw rin ang lahat sa dating katiwala rito. Mabait kasi iyon at lahat ng lumalapit ay hindi tinatanggihan. Inimbestigahan naman ito ng mga otoridad. Subalit walang nahuli na kahit na sino. Hanggang ng sumunod na taon, sa huling araw din ng anihan, ay magkasunod na nawala ang dalawang kalalakihan sa loob ng isang gabi. Tanging mga tsinelas na lamang at unting patak ng dugo mula sa tsinelas na iyon ang natagpuan sa kanila. At nang sumunod na taon matapos yun, sa unang araw naman ng anihan, ay may isang dalaga naman ang nawala. Tama ho ba? At nang makita parang nilapan ng leon. Oo, tama. Ang iyong ama ang nagsabi niyan, ano? Yung tatay mo talaga. Nangako kami na walang pagsasabihan na tagalabas tungkol doon. Naikwento niya yun nung lumala na ang sakit niya. Isa si tatay sa mga lalaking umahanap sa batang yon, hindi ho ba? Nakita niya ang aswang, sabi niya. Sinabi niya yun sa mga otoridad at sa mga pinuno ng baryo. Pero walang naniwala sa kanya at pagka-uwi niya, bigla na lang siyang tinamaan ng misteryosong sakit. Totoo po ba yun, Mang Goryo? Kaibigan ninyo ang tatay ni Anisito, di ba? Totoo ang mga sinabi ni Anisito, Lydia. Kasama ako ng ama niya nang pumunta kami sa mga konstabularyo. Pero 2 taon nang walang nangyayaring ganun. At ang totoo, ngayon na lamang ulit may nagparamdam na kakaiba sa bahay na ito. Pero huwag kang mag-alala, Lydia. Maging alerto ka lang sa paligid at huwag basta-basta makikisalamuha sa mga hindi mo kilala. Mainam na rin kung palaging magdadala ng tabak. Oo, malakas at nakakatakot ang mga aswang pero hindi sila immortal. Tinatablan sila ng taga. Iyon ang totoong kwento ng lugar na ito, Lydia. Sana'y huwag kang umalis ng dahil doon. Pasensya ka na rin kung itinago ko pa sa iyo ang kwentong iyon. Nang dahil kasi doon ay nahirapan na kaming humanap ng mga trabahador. Napatitig na lamang ako sa kanilang dalawa matapos noon. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Naisip ko ang kalabog sa bintana ng kwarto ko kanina at ang dugo at bangkay ng kambing sa labas. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Gayunpaman hindi ako ganoon kakumbinsido. Maaaring may sagot sa mga misteryo at krimen at ikinikwento nila na hindi lamang nila nahanap. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Marahil ganoon din sila ni Seto at Mang Goryo. Panay kasi ang narinig kong mga kaluskos sa may kusina at sa sala. Pinilit ko namang magpahinga. Subalit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay naiisip kong baka may biglang pumasok na kung ano mula sa bintana. Kinabukasan pagtilaok pa lamang ng mga manok ay bumangon na ako. Naabutan ko si Aniceto na nagsasalang ng takore sa may lutuan. Habang sa pagkainan ay nakahain na ang mainit na kanin, pritong tuyo at kamatis. Pumasok si Mang Goryo at niyaya na kaming kumain. Nanggalangan pa ako at nagsabing iawas na lang sa sahod ko ang aking kakainin. Pero huwag ko raw alalahanin yun. Talagang sagot nila ang pagkain ng mga tagagapas na hindi makakauwi. Matapos ang agahan ay nagsimula na ang trabaho. Ito ang unang araw ng anihan. May nagbabadyang bagyo sa paparating na linggo. Hindi pa naman sigurado pero sana ay maagapan natin at matapos natin itong kaagad. Malaking ibabayan subat maaring madagdagan kung mas maaga tayong matatapos. Doon tayo malapit sa mga kabahayan magsisimula, Lydia. Kilala mo naman na itong mga kasama natin, hindi ba? Sina Mang Lucio at Aling Gina, mag-asawa galing baryo. Oo, naipakilala na sila sa akin kahapon ni Mang Goryo. Sige, pumunta na tayo sa pwesto natin at simulan na natin ang trabaho. Dalhin mo pala yung binalot kong kanin at tuyo para hindi na tayo bumalik pa dito mamaya. May malit namang kubo doon. Doon na lang tayo mananghalian. Sige. Tirik na tirik ang araw ng umagang yun. Walang kaulap-ulap ang kalangitan na talagang napakasakit sa balat ng sikat ng araw. Habang naggagapas ay napansin kong panay ang tingin sa akin ni Aling Gina. Hindi lang yun basta sulya po tingin dahil ilang beses ko siyang nakitang nakatingin sa akin ng matalim. Kung titingnan ay mukhang bata pa si Aling Gina. Ubanin nga lang ito at may kapayatan. Ang asawa naman itong si Lucio ay hindi nagsasalita. Hindi rin makatingin ito ng diretso kapag kinakausap ng iba.
Pinagmasdan ko silang dalawa. Magmula nang makita ko silang dumating ay hindi ko sila nakitang nag-usap. Hindi ko tuloy natukoy kung totoong mag-asawa ba sila o sadyang pipi lamang si Mang Lucio. Ayaw ko namang magtanong at baka hindi nila iyon magustuhan. Ang hali na. Napakainit. Magpahinga na tayo at mananghalian. Mamaya pagkatapos kumain ay italin na natin ang mga nagapas. Ako nang magdadala sa imbakan para hindi na kayo mapagod masyado. Rick, di pala ganun kadali ito. Ay, sakit sa likod. Kung gaano kahirap magtanim, aba, ganun din kahirap ang magani. Kaya huwag magsasayang ng kahit isang butil ng bigas. Dahil talagang pinaghihirapan ang pag-aani niyan. Tama ka. Aling Gina, Mang Lucio, uuwi ho ba kayo? Oo, Ineng. Wala kasi akong nadalang baon namin. Hindi naman kalayuan ng bahay doon lang. Sige na. Babalik na lamang kami mamaya. Sige po, pero siguro bukas magbaon na lamang po kayo para hindi nyo na kailangang umuwi. Bawas lakad, dagpahinga na rin po. Sige. Tatandaan ko iyan. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Akala ko nung una kitang nakita, mahiyain ka. Pero parang punong-puno ka naman ng kumpiyansa ngayon. May dalawang katauhan ka ba? Anong sabi mo? Mahihain talaga ako. Lalo na kapag maganda ang kaharap ko. Ewan ko sa'yo. Maiba ako. Wala ka bang napapansing kakaiba sa dalawang yun? Kina Aling Gina at sa asawa niya. Alam mo kanina kasi, ilang beses kong nahuli si Aling Gina na nakatitig sa akin ng masama. May pagkakataon pang tumigil siya sa paggagapas, tumayo, tinitigan lang ako. Parang may mali sa kanila. Hindi ko lang matukoy kung ano eh. Siguro naaalala lang ni Aling Gina ang anak niya sa'yo. Ha? Sila ang magulang mong dalagang nawala nun, Lydia. Maaaring naalala ni Aling Gina ang anak niya sa'yo, kaya ganun. Sabi nga nila, mahirap mawalan ng anak. Walang ang tawag sa mga magulang na nawalan ng anak, hindi ba? Isa pa, ayon sa narinig ko, may edad na sila nang ibinigay sa kanilang anak nilang yon, na ipinalangin pa nila sa iba't ibang mga simbahan. Paano mo nalaman? Kilala mo sila? Ilang beses nilang pinuntahan si tatay sa bahay para tanungin ang itsura ng aswang na kumuha sa anak nila. Humingi rin sila ng tulong kay tatay para hanapin pa ang anak nila. Grabe. Grabe ang pagdadalamhati ng mga yon. Walang pagdalaw sa amin na hindi sila humahagulgol sa iyak. Ay, nakakalungkot lang na hindi sila natulungan ni tatay noon dahil nagkasakit ang tatay ko. Si Mang Lucio natigil lang yan magsalita nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Kung hindi mo sana mamasamain, ano bang naging sakit ng tatay mo? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong lumobong tiyan niya? Tapos naglabasan ng napakaraming nakakadiring insekto doon. Ano? Nabarang ang tatay mo? Pero walang kaaway ang tatay ko, Lydia. Walang ikaiingkit ang mga tao sa amin. Nagsimula lang yun matapos ang pagtulong niya rito at makita ang sinasabing aswang na gumagala dito. Ay, dinala namin siya sa isang manggagamot. At sabi nito, nabarang nga si tatay. Pero hindi raw pangkaraniwang pambabarang ang ginawa kay tatay. May halo raw yung sumpa ng aswang. Ilang beses siyang sinubukan gamutin pero walang nangyari. Kung ganon, aswang na mambabarang ang gumagala dito? Siguro, hindi ko rin sigurado. Pero, paano siya nagawang barangin ng aswang na yun kung nagkita lamang sila? Noong nagkaharap sila ay hinabol siya ng aswang. Nagawa naman niyang makatakas subalit nagawa niya itong kalmutin sa likod. Ay, grabe. Sabi nga ng manggagamot, maaaring ang dugo o piraso ng balat na naiwan sa kuko ng aswang ang ginamit para mabarang si tatay. Ay, Diyos ko po. Nakakatakot naman. Kaya lagi kang mag-iingat dito dahil isa lang ang sigurado ko. Walang awa kung pumatay ang aswang na yun. Nawalan ako ng ganang kumain noon. Napansin yun ni Aniceto at sinabihan akong ubusin ang aking pagkain. Mas madali raw akong madadagit ng aswang kung gutom ako at nangihina. Isa pa sa trabaho namin, hindi maaari ang gutom. Makalipas ang isang oras ay bumalik sila aning Gina at Mang Lucio. May dalang basket ang ginang at nakangiting lumapit sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya mula doon ang 3 pirasong suman na kamuting kahoy. Iniabot niya iyon nang may malungkot na ngiti sa kanyang mga mukha. Sabay sabing, kainin ko raw iyon sa oras ng siesta. Paborito raw iyon ng anak niya at sana magustuhan ko rin. Isang bagay naman ay pinagpasalamat ko.
naisip ko noon na mali talaga ang hinala ko sa kanila. Nang patuloy ang araw, kagaya ng sinabi ni Aniceto, kami ang nagtali at siya ang tagadala sa imbakan. Malaki-laki rin ang natapos namin noong araw na yun, subalit marami pang trabaho. Papalubog na ang araw nang matapos kami at hindi ko maitatanggi ang pananakit ng aking likuran dahil sa halos maghapong pagkakayo ko. Ito, Lydia. Mainami ang pamahid sa nananakit na katawan. Ay, gawa yan ito ni Lucio. Isa siyang manghihilot dati. Sige na. Mauna na kami, ha? Mag-iingat kayo, lalo na sa gabi. Opo, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo rin po, Mang Lucio. Bukas po ulit. Oo, diba? Mababait sila. Binigyan ka pa nga ng panghaplas. Gusto mo, ako magpahid sa inyong mamaya. Sira ka ba? Baka gusto mong magapas po yung liig mo. Nagbibiro lang naman. Napakatapang eh. Tara na, at magsasaing pa tayo pag-uwi. Isa pa, ayaw kong abutin ng dilim rito. Magsisimula na akong maglakad nang biglang humangin ng malakas. Halos yumuko ang mga palay sa lakas ng hangin na yon. Kinangay noon ang suot kong salakot. Inabol ko yun. Papayuko na ako nang biglang makaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na lamang akong nakadama ng matinding takot. Dahan-dahan kong dinampot ang aking salakot. Isinuot ko na iyon nang may napansin akong taong nakatayo sa gitna ng palayan. Pinilit kong sipatin kung sino yun, subalit nasa likuran niya ang papalubog na araw, kaya hindi ko maaaninag ang kanyang mukha. Muling humangin ng malakas at parang mas bumigat ang aking nararamdamang takot. Napahawak na ako sa magkabila kong mga braso nang hilahin ako ni Aniceto. Bilisan mong lumakad. Huwag kang titingin sa palayan, naiintindihan mo. Bakit? Ano ba yun? Wala ka bang nararamdaman? Meron. Parang may nakatingin sa akin. Kinikilabutan ako. Presensya niya yun. Talagang malakas ang hayop na yun. Kahit malayo iramdam nating mga ordinaryong tao ang kanyang presensya. Kaya sige lang, maglakad lang tayo. Subukan niyang lumapit at siguradong tatagpasin kong leg niya. Sinunod ko ang sinabi ni Aniceto. Ramdam ko rin ang takot niya ng mga oras na yon. Pawisan siya at namumutla. Nanginginig rin ang kamay niya na may hawak ng tabak. Hindi ko alam kung paano, pero ng mga oras na yon parang bumilis ang paglubog ng araw. Nasa kalahati na kami ng palayan nang makarinig kami ng kaluskos at yabag ng paa mula sa aming likuran. Lilingon sana ako para tingnan kung ano yon, pero pinigilan ako ni Aniceto. Huwag kang liningon. Pero, ano yun? Parang may sumusunod sa atin. Basta huwag kang lilingon. Bilisan mo lang ang lakad mo. Hindi taong isang yan. Dahil kung kasama natin yan, sana inarinig na natin tinawag niya tayo. Lalo naming binilisan ni Aniceto ang paglalakad. Nang marinig namin na tumalon sa loob ng palayan kung anong nilalang na sumusunod sa amin at pagkatapos ay nakarinig kami ng isang nakakakilabot na halakhak. Tawa yun ng isang babae. Isang babaeng mangkukulam. Nang dahil doon ay tuluyan na akong kinain ng takot. Kumaripas na ako ng takbo at kaagad namang sumunod sa akin si Aniceto hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay ni Mang Goryo. Oh, anong nangyari? Bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap ah. Tignan nga ninyo ay lubog na ang araw. Kita ninyo at nagsipag-alisa na ang lahat. At saka bakit puwis na puwis at hingal na hingal kayo? May sumusunod sa amin kanina. Doon sa may pwesto namin. Totoo, Mang Goryo. Tapos narinig pa naming tumawa. Babae yun. Babaeng aswang. Ano? Anong sinasabi ninyong dalawa? Hinabol kayo ng aswang? Opo, sigurado po ako. Hindi ko tao yung humahabol sa amin. Sige, sige. Pumasok na kayo at maglinis ng katawan. Pag-usapan natin yan mamaya. Makapagod lang kayo at kung ano-anong nakikita ninyo. Lydia, magsaing ka na. Ikaw naman, Anisito, kumuha na ng gulay sa likod. May binili akong isda, iprito na lang natin. Pagkatapos, sabitan ninyo ng mga bawang ang mga bintana. Lahat ng maaring pasukan ng mga impacto, lagyan ninyo. Sandali akong nagpahinga at pagkatapos ay nagsalang na ako ng sinaing. Si Aniceto naman ay abala na sa paglilinis ng isda. Matapos naming magluto ay napagdesisyonan kong magbanlaw muna ng katawan. Subalit natatakot ako kaya naman nakiusap ako kay Aniceto na bantayan ako.
Nasa labas pa kasi ng bahay ang banyo. Hindi naman siya tumanggi, subalit hiniling rin niya sa akin na samahan ko siya at huwag iwan kapag siya na ang naliligo. Isang bagay na hindi ko na tinutulan pa. Naiintindihan ko ang takot na nararamdaman niya. Paano kung bumalik yung aswang na yun? Anong gagawin ko? Hindi naman yun basta-basta makakapasok sa bahay. Maliban na lang kung iwan mong bukas ang bintana. Isa pa, magsasabit ako ng mga bawang mamaya at magsasaboy ng asin. Kaya hindi sila basta-basta makakapasok. Kapag kailangan ko magbanyo sa gabi, gigisingin kita ha. Samahan mo ako. Sige, walang problema. Gisingin mo lang ako sa sala. Oh, ikaw na. Dito lang ako sa labas, hihintayin kita. Pasensya ka na. Dapat akong nagpoprotekta sa'yo pero nagpapabantay pa ako sa'yo. Ako ang lalaki eh. Bakit? May batas ba talagang dapat mga lalaki lang ang nagpoprotekta sa ibang tao? Ang nanay ko simula nang mamatay ang tatay ko, siya na yung nagpoprotekta sa amin. At hindi siya nagkulang. Mas malakas kami kaysa sa inaakala ninyo. Kaya maligo ka na dyan. Salamat. Yan ka lang ha. Naupo ako sa piraso ng puno na naroon habang pinatutuyo ko ang aking buhok. Hindi nagsasalita si Aniceto habang nasa banyo. Kikibuin ko na sana siya dahil ayaw ko ng katahimikan nang may mapansin ako sa bandang kanan ko. May mga puno na doon ng sili at kalamansi. Hindi kalayuan mula doon, may napansin akong gumalaw. At dahil madilim na, hindi ko maaninag ng malinaw kung ano yun. Subalit ng mga oras na yon ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Anisito, bilisan mo ng maligo. May kung ano dun sa may kakahuyan, oh. Dali! Anisito, ano ba? Ano ba yung ginagawa mo dyan? Tulungan mo ako, Lydia. Nangihina ako. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Ha? Buksan mo ang pinto. Hindi ako makatayo. Hindi ko mabuksan yung pinto! Huwag mong pansinin ang sitsit. Sumigaw ka na at tawagin mo si Mangorio. Dali! Ginawa ko ang sinabi ni Gorio. Tinawag ko si Mangorio at natataranta itong pumunta sa amin. Sinabi ko sa kanya ang nangyayari. Kagad niyang sinubukang buksan ang pinto ng banyo, subalit talagang matibay yon. Kaya naman sinira na lamang niya yon gamit ang kanyang palakol. At sa loob nga noon ay nakita namin si Aniceto na nakahiga sa sahig ng banyo. Namumutla at hindi makakilos. Diyos ko po, ano yun? Huwag mo nang pansinin. Kunin mo iyong palakol. Muna ka na at susunod na kami. Kapag may lumapit sa iyo, huwag kang mag-aatubiling iwas-iwas ang palakol. Matamaan mo sa ulo. Oo po. Binuhat ni Mangorio si Aniceto at mabilis kaming pumasok ng bahay. Isinara ko ang pinto. Ganun din ng mga bintana. Pagkatapos ay tumakbo ako sa silid ni Aniceto at kinuhanan ko siya ng malinis na damit. Inang-ina talaga siya na kinailangan pa siyang tuyuin ni Mangorio. Hinawakan siya ni Mangorio sa talampakan at napailing ito. Pagkatapos ay inutusan ako ng matandang lalaki na mag-init ng tubig. Nakagad ko rin namang sinunod. Sinubukan kong kausapin si Aniceto, subalit tanging mahinang ungol lamang ang isinasagot niya habang nakahawak sa kanyang sikmura. Nang mga oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Matapos kumulo ang tubig ay sinalin iyon ni Mangorio sa isang plangganita. Kinuha niya ang hinubad ni Aniceto noong araw na iyon at ibinabad sa pinakakumukulong tubig. Nakita kong pumikit si Mangorio at bumulong. Pagkatapos noon ay iniahon niya ang damit mula sa mainit na tubig at piniga iyon. Naggulat ako dahil hindi man lang siya napasok. Muli siyang bumulong at pagkatapos ay ipinunas kay Aniceto ang damit na iyon. Ipinunas yun mula ulo hanggang paa. At ilang sandali lang matapos noon ay dumilat si Aniceto. Umupo ito at nagsimulang sumuka ng kulay berde na hindi naglaon ay naging itim na parang dinuguan. Panginoon, anong nangyari sa kanya? Mangorio! Alam mo naman siguro ang usog o bales, hindi ba? Oo, opo. Pero sa bata lang ho yun, di ba?
At hindi pa ako nakakakita ng ganito kalakas na usog. Eh, parang mamamatay na ho si Anisito eh. Kung gano'n, wala ka pa nakakaharap na tunay na aswang. Ito ang isa sa kapangyarihan ng isang malakas na aswang. Bibigyan nila ng sumpa ang bibiktamahin nila. Panghihinain bago ito kunin at kainin. Ibig sabihin, aswang talaga yung sumusunod sa amin sa palayan kanina? Pati yung sumisit-sit at tumatawa sa labas ngayon lang? Manggoryo, anong gagawin natin? Huminahon at mag-ingat. Wala tayong magagawa kung hindi ang mag-ingat. Pero Lydia, kung hindi ka na komportable, maaari ka nang umuwi. Pasensya ka na. Ang totoo, hindi ko akalaing lulusab at maghahasik na naman ang lagim rito ang pesting aswang na iyon. Kung gusto mo, bukas na bukas rin ay ihahatid na kita sa bayan. Napatingin ako kay Aniceto. Tapos na siyang sumuka at nakatingin siya sa akin habang dahan-dahang itinatango ang kanyang ulo. Parang sinasabi na umuwi na raw sila. Pero kapag ginawa ko yun, paano na ang panggamot ni nanay? Ang pangtustos namin sa mga susunod na araw? Kailangan ko ng pera. Yun ang nasa isip ko ng mga oras na yun. Kaya naman sinabi ko kay Manggoryo na hindi ako uuwi. Tatapusin ko ang anihan dahil kailangan ko ng pera. Hindi naman na ako pinilit pa ni Manggoryo na umuwi. Alam kong kailangan niya ng tao at huli na kung maghahanap pa siya ng kapalit ko. Ilang sandali pa ay bumalik na ang sigla ni Anisito. Tumayo ito at nagsimula ng maglinis ng kanyang suka sa sahig. Ngunit natumba siya habang nagpupunas. Marahil ay nanghina talaga siya ng husto sa nangyari. Kaya naman inihiga ko na siya sa may upuan at ako na ang nag-asikaso ng paglilinis. Bakit narito ka? Ayaw mo pa sa kwarto mo? Sasakit ang likod mo dyan sa upuan. Gusto mo, dito ka para makalapat yung likod mo. Hindi na, dito na lang ako. Magpapaantok lang ako tapos pupunta na rin ako sa kwarto. Nagkatinginan kami ng humahabol sa atin kanina. Kaya siguro, nagawa niya akong isumpa. Ha? Paano? Nung tumatakbo tayo, napatingin ako sa may palayan. Nakita ko siya. Maitim ang kanyang balat. Napakalaki ng kanyang bilugang mga mata. Hindi ko maaaninag ang mukha niya pero kapag naiisip ko ang mga matang yun, ay kinikilabutan ako. Kung ganun, kailangan nating ipagbigay alam sa mga tagagapas. Yung tungkol sa halimaw na yun. Oo, bukas na bukas rin ay pagsasabihan ko sila. Nga pala, alam kong dahilan kung bakit ayaw mong umuwi pero sa tingin ko, Unang loob ko, Anisito. Wala akong ibang pagkukuhanan ng pera kung uuwi ako. Kailangan ng matignan ni nanay sa ospital sa lalong madaling panahon. Nag-aalala ako. Baka kasi pati kami ng mga kapatid ko ay mahawa sa ubo niya. naiintindihan ko. Mag-iingat na lang tayo. Bilisan na lamang natin ang pagtrabaho para matapos tayo kagad. Lydia, Ano yun? huwag mo sanang masamain pero hayaan mong protektahan kita. Alam ko na hindi pa sapat ang tapang at lakas na mayroon ako pero hindi ko maahayaang may mangyari sa isang dalagang kagaya mo. Turo ni tatay, protektahan mga kababaihan at mga bata. Bakit ko naman mamasamain yun? Salamat at maaasahan mong yan din ang gagawin ko para sa'yo. Ay, mabuti na lamang din at marunong si Manggolyo ng ilang orasyon, no? Ganun talaga ang matatanda. Halos lahat ng mga iyan may tinatagong isa o dalawang orasyon. Swerte ko na lang din at marunong magtanggal ng usog si Manggoryo. Lumipas ang mga oras ng gabing yon at nakatulog na si Anisito. Hindi ko rin namalayan na doon na ako inabot ng antok sa upuan. At dahil nakatulog ng nakaupo ay ubod ng sakit ang likuran ko kinabukasan. Subalit, baliwala iyon sa takot na naramdaman ko noong gabing yon. Naging normal ang sumunod na 2 araw at gabi. Walang nangyaring kakaiba at nakakatakot. Sadyang nakakapagod lamang ang trabaho dahil mas marami na ang nagagapas namin kumpara sa unang araw. Kaya naman mabilis rin kaming dinadalaw ng antok sa gabi. Hanggang sa isang gabi ay naalimpungatan ako ng dahil sa isang mga yabag na narinig ko sa labas. Tunog yon ng tumatakbong tao. Idinilat ko ang aking mga mata, subalit nang mawala na ang mga yabag ay muli na lamang akong pumikit. Naisip kong baka panaginip lang yon. Palalim na ulit ang aking tulog nang makarinig ako ng malakas na sigaw ng isang lalaki mula sa malayo. Napaupo ako at napatingin sa bintana. Ilang segundo ko yung tinitigan bago ko napagpasyahang sumilip doon. At hindi pa ako nakakasilip ay muli kong narinig ang malakas na sigaw
bigla akong nakaramdam ng takot. Bumalik ako sa higa at nagtalukbong ng kumot. Ngunit hindi nagtagal ay nakarinig muli ako ng naglalakad sa labas. Dahan-dahan ngunit mabigat ang mga yabag. At may kung anong matalas ang kumakaskas sa dingding sa labas. Gusto kong tumakbo palabas pero natatakot ako na malaman ng nilalang sa labas na gising ako. Kaya hindi na lamang ako gumalaw. Hanggang sa muli na lamang akong nakatulog. Goryo! Ay! Goryo! Gina, anong problema at napasugod ka? Asa ka bakit namumutla ka? Ano ba ang nangyayari? Ay, Goryo! May bangkay na nagtagpuan sa may gilid ng baryo. Iisa raw sa mga dayo na manggagapas. Ano? Nang marinig iyon ni Mang Goryo ay kaagad ring nawala ang kulay ng mukha nito. Kami rin ni Anisito ay napatulala na lamang kay Aling Gina. Kumilos si Mang Goryo at halata sa mga galaw niya ang pagkataranta. Nagkalaglagan ang mga kutsara sa lamesa at halos hindi niya maisukbit ng maayos sa bewang ang kanyang itak. Medyo madilim pa rin noon, kaya naman matapos maiayos ang itak ay kinuha niya ang flashlight at dali-daling lumabas. Wala akong balak na sumunod noon, subalit nang lumabas si Anisito ay sumama na rin ako. Mas wala akong balak magpaiwang mag-isa sa bahay na yun. Palapit pa lang kami sa mga kabahayan nang matanaw na namin ang nagkukumpulang mga tao. Naroon ang iba sa mga kasamahan naming manggagapas at isa sa mga lalaki doon ang umiiyak. Nagtabihan ang mga tao nang makita si Mang Goryo at tumambad sa amin ang isang kagimbal-gimbal na tanawin. Isang bangkay ng lalaki ang nakahandusay sa lupa at natatakpan ng dahon ng saging ang katawan. Nanlambot ang aking mga tuhod at pakiwari ko ay babaliktad ng aking sikmura. Bilat ang mata ng lalaking patay, nakadipa ito, putlang-putla at may malaking kagat sa leeg. Parang halos kalahati na lamang ng leeg ng lalaki ang natira. Wala rin itong dila ngunit ang tuluyang nagpabaligtad ng aking sikmura ay nang alisin ni Mang Goryo ang dahon ng saging na nasa ibabaw ng bangkay. Puno ng malalalim na sugat ang dibdib at tiyan ng lalaki. Hindi na yun mahitsura sa sobrang dami ng sugat at marahil ay doon galing ang nagkalat na dugo sa paligid. Ay, bumalik na siya! Bumalik na siya! Siguradong tatapusin niya tayong lahat. Uminahon ho kayo, Aling Gina. Pakiusap po. Alam ko po nararamdaman ninyo, pero hindi po makakatulong kung matataranta tayo. Mag-iingat ka, Lydia. Mag-iingat kayo, ha? Mag-iingat kayo. Kayong lahat. Nang hindi kayo magaya sa kawawang anak ko. Nang tuluyan ang lumakas ang boses ni Aling Gina ay mabilis itong nilapitan ng asawa na bigla na lamang sumulpot doon. Inalalayan siya nito at iniuwi muna sa kanila. Nangako naman akong dadalaw doon pagkatapos ng trabaho. Sinabi ko kay Aniceto na dapat namin iyong ipagbigay alam sa mga konstabularyo. Yun naman daw ang talagang gagawin. Ang problema lang, kagaya ng mga sinaunang kaso, hindi sila pinaniniwalaan. At dahil wala namang kakayahan ng pamilya ng biktima ay matatabunan na lamang ang kaso. Isang bagay na ikinadismay ako. Bago pa tuluyang sumikat ang araw ay inutusan na kaming bumalik ni Mang Goryo. Inatasan niya si Aniceto na nanguna muna sa amin sa paggagapas. Nagpatuloy ng normal ang umagang yon. At noong hapon ay bumalik sila Aling Gina para magtrabaho. Humingi siya ng paumanhin sa amin. Nadala lamang daw siya ng kanyang emosyon at pagkatapos ng araw, tinipon kami ni Mang Goryo. Mga kasama, nakita naman ninyo ang nangyari sa isa sa mga kasamahan natin. Ayon sa investigasyon, mabangis na hayop lamang daw ang may gawa noon. Wala nakakita sa nangyari kaya wala makapagsabi sa kung paano naganap ang pagbatay sa kasama natin. Ay, imposible naman yan. Anong klaseng hayop ang may kayang gawin yun, Aber? Ay, ganyan din ang sinabi nila sa amin nung nawala ang anak ko. Wala silang puso. Ngayon, hindi ko kayo mapipigil kung aalis na kayo ng dahil dito. Alam ko ang iba rito ay natatakot na. Pero ipagpatawad ninyo, hindi ko maibibigay ang bayad sa inyo kung aalis kayo ngayon. Wala pa ang pambayad sa akin. Ibibigay lamang ng amo ko ang sahod ninyo sa oras na matapos ang anihan. Pasensya na kayo. Hindi ko rin ito ginusto.
Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay ang pagbawas sa oras ng trabaho. Hindi na tayo aabot ng hapon sa ngayon. Ay nasa mga kubo na tayo bago pa lumubog ang araw. Pero syempre, mapapaaga rin ang simula ng trabaho. Sandali lang ho. Sige, Lydia, ano ang iyong reklamo? Hindi po ako nagrereklamo. Naalala ko lang kasi kagabi. Kagabi, naanimpungatan ako at nakarinig ako ng naghahabulan sa labas ng bahay. Pagkatapos, hindi nagtagal ay sinundan yun ng malakas sa sigaw ng lalaki. Maaaring... Yun na nga yun. Maaaring yun ang biktima na ang narinig mo kagabi. Hindi na natin maitatanggi na may pumapatay na nilalang dito sa atin ngayon. Nabakas ko ang takot sa mukha ng mga taong naroon nang narinig ang sinabi ko. Muling lumakas ang bulungan. May mga nagprotesta na kukunin na nila ang kanilang sahod at uuwi na. Subalit mayroon ding iba nagpakita ng katapangan at nagmungkahing tugisin ang aswang. Subalit isa na roon, si Aling Gina. Sa dami di umano namin imposibleng hindi namin magawang patayin ang aswang o kung anumang nilalang iyon. Subalit mas marami ang may nais na huwag na lamang makialam. Sa huli pumayag ang lahat sa sinabi ni Manggorio. Wala naman kasing pagpipilian, mahirap ang buhay at sayang ang kita. Lalo na para sa mga may binubuhay na pamilya. Maagang maaga ang naging simula ng aming trabaho at alas 4 pa lamang ng hapon ay nakabalik na kaming lahat sa mga kubo. Wala nang lumalabas sa gabi at bawat bahay ay may mga nakasabit na mga bawang at supot ng asin sa mga pintuan at bintana. Bumilis na rin ang trabaho namin dahil sa kagustuhan ng lahat na matapos kaagad ang trabaho doon. Lumipas ang 3 araw at walang nangyaring kakaiba hanggang sa dumating ang may-ari ng sakahan. Sigurado na raw ang pagdating ng bagyo sa loob ng 5 araw at kailangan na naming matapos ito kaagad. Kaya inutusan niya kaming magtrabaho hanggang gabi. Tumutol kami sa nais niyang yon, Sir Jupiter. Sinabi namin sa kanya ang sitwasyon at na may namatay na ng dahil sa aswang. Subalit hindi ito naniwala. Hindi naman daw namin nakita ang aswang at walang matibay na ebidensyang aswang nga ang may gawa noon. At noong hindi niya kami makumbinsi ay bigla niyang sinabi na dadagdagan niya ng kalahati ng halaga ng 1 araw ang bayad sa mga magtatrabaho hanggang gabi. Hindi lang yon. Kung matatapos daw kaagad ang anihan bago matapos ang 5 araw ay dodoblehin ito ang bayad sa bawat araw na ipinasok namin magmula nang magsimula kami doon. Dito na nag-iba ang ihip ng hangin at pumayag na ang karamihan sa gusto niya. Kinausap ko si Don Danilo, pero hindi talaga siya pumayag. Napakalaga raw ng anihan na ito para sa kanya. Kailangan daw niya ng dagdag na pera para sa bibili na lupa. Isa pa, nakita naman ninyo lahat ay sumang-ayon na sa mungkahin niya. Kaya nga ho, parang mas nakakatakot tuloy ang kapangyarihan ng pera. Ay, sinabi mo pa. Parang walang nangyari. Nung nagsabi ako para hanapin ang aswang, walang naglakas loob. Pero ngayon, may bayan. Hinina nila. Alintana ang panganib. Hindi naman pinipilit ang lahat na magtatrabaho ng gabi. Kung ayaw nyo, ayos lang naman daw. Pero, sa dami naman siguro natin na magtatrabaho sa gabi ay hindi basta-basta magpapakita yung aswang na yun. Kagaya nga ng sinabi ni Anisito, malakas sila. Pero hindi sila immortal. Takot din yun sa dami natin. Ay, huwag mo sabihin, magtatrabaho ko sa gabi. Natatakot po ako pero kailangan ko po ng pera eh. Ay, Lydia naman. Manggorio, maaari bang italaga ninyo ako bilang tagamasid sa gabi kapag may trabaho? Gagawa ako ng parang munting tungtungan sa labas kung saan kita ang buong palayan. At kapag may nakita akong kakaiba, ay masasabihan kong lahat. Magandang idea yan. Sige, bukas rin, magtayo-tayo ng sinabi mo. Gina, ayos lang kung ayaw mong magtrabaho sa gabi. Naiintindihan ko. Pero sasabihin ko sa doon na doblehin din ang sahod mo kung matatapos tayo kaagad. Ayos na tayo? Ay, bahala kayo, mga mangmang. Lydia, pinaalalahanan kita. Huwag sanang magaya kasi sinapit ang aking anak. May kung anong kirot akong naramdaman sa aking dibdib nang marinig ang sinabing iyon ni Aling Gina bago ito padabog na lumabas ng bahay ni Manggorio. Tinanaw ko pa ito subalit hindi na ito lumingon. Alam ko naman ang dapat gawin pero kinailangan ko talaga ng pera. At hindi ko kikitain sa iba ang kikitain ko ngayon dito.
Nagdadalawang isip ako ng mga oras na yon. Ilang beses akong nag-atras amante ngunit sa huli ay mas pinili kong kumita ng mas malaki. Kinabukasan ay maagang nagsimula ang lahat. Napansin ko na lahat ay may mga sukmit na itak sa mga bewang at may mga bawang na nakakwintas sa leeg. Si Aniceto at Manggorio naman ay ginagawa na ang iminungkahi ni Aniceto. At bago magtanghali ay natapos nila ang mas mataas na bantayan sa tapat ng kubo ni Manggorio. Sigurado ka bang magtatabas ka rin sa gabi? Ang sabi ni Manggorio, hanggang alas 9 lang at maaari nang tumigil ang lahat. Hindi raw niya sasagarin ang lakas ng bawat isa. Bahala na raw kung magsusumbong ang mga tao ng doon. Oo, kinausap naman ako ni Manggorio. Sinabi niya na dodoblehin din niya yung sahod ko kahit na hindi na ako magtrabaho sa gabi. Pero hindi ako pumayag. Ayoko namang hindi maging patas sa iba. Si Aling Gina nga rin daw. Hindi pumayag na doble ng sahod niya. Magtatabas pa rin naman daw siya. Sa umaga nga lang. Ay naku, masama nga yata yung loob sa akin nun eh. Hindi niya ako pinansin kanina. Huwag mo na munang pansinin yun. Maaaring nag-aalala lang talaga sa'yo yun. Sige na, maghahanda na muna tayo ng hapunan. Pagkatapos nito, simula na ulit ang trabaho. Pagpasok ni Aniceto ay umakyat ako sa tungtungan na ginawa nila ni Manggorio. Gawa iyon sa kawayan at tangkay at may taas na 6 na talambakan. Kitang-kita ko mula doon ang halos kabuuan ng palayan. Doon ko rin natanaw na marami pa ang aming gagapasin lalo na sa bandang gitna at padulo nito. Narinig kong tinawag ni Manggorio ang pangalan ko para kumain. Pababa na ako nang may naramdaman akong kakaiba. Para bang may nakatingin sa akin mula sa malayo. Nagtayuan ang balahibo sa aking mga braso. Napatigil ako at sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko ang isang nilalang nakatayo sa gitna ng palayan. Itinuon ko doon ang aking paningin, subalit wala naman akong makita. Pagkatapos, humangin ng malakas. Subalit, nang tignan ko ang palayan ay hindi man lang gumalaw ang mga palay doon. Sa takot ay dali-dali akong bumaba, halos mahulog pa ako. Tumakbo ako paloob at sinabi ko ang nararamdaman ko kina Aniceto at Manggorio. Subalit sinabi ni Manggorio na baka gutom lamang ako. Sinang-ayunan naman iyon ni Aniceto. Sabay binigyan ako ng plato. Pero paano kung totoo yung nakita ko? Ano ba iyong nakita mo? Parang tao po eh. Sa gitna nung hindi pa nagagapa sa parte ng palayan. Anong itsura? Ano po, hindi ko po masyadong nakita eh. Pero sigurado ako mayroong nakatayo doon kanina tapos biglang nawala. Baka namamalikmata ka lang. Hindi pa naman gaano kadilim ah. Sige na, kain na. At yun na nga lang ang ginawa ko. Matapos kong maghugas ng mga pinagkainan ay kinuha ko na ang aking panggapas at lumabas na ako ng bahay. Paglabas ko ay sinalubong ako ni Aniceto. Inabutan niya ako ng itak at isinabit niya sa leeg ko ang isang buong bawang na ginawa niyang palawit sa isang pisi. Pagkatapos noon ay pumunta na ako sa pwesto namin. Kasama ko ang 4 na mga taong dala ng don. Malayo-layo na yon sa kubo at inabot din ng lagpas sa 5 minutong lakaran. Nagsimula ang lahat sa paggagapas. Mula sa pwesto namin, kita ko ang lahat ng mga trabahador. Mayroon kasing mga inatasang tagahawak ng sulo ang bawat grupo. Isa pa maaliwalas ang gabing yon nang dahil sa liwanag ng buwan. Maayos ang naging paggagapas namin. Walang kakaibang nangyayari. Hanggang sa sumapit na ang alas 9. Nagtatali na ako ng mga ginapas namin noon at ang 3 kong mga kasama ang nagdadala noon sa bodega. Habang abala ako sa aking ginagawa ay biglang iniabot sa akin ng isa ko pang kasama ang hawak niyang sulo. Sumakit daw ang kanyang tiyan at kinailangan niyang magbawas. Kinuha ko naman yon at kaagad na rin itong tumakbo papalayo. Ibinaon ko naman sa lupa ang sulo at nagpatuloy ako sa pagtatali. 2 tungkos na lamang pala ang natira. Bubuhatin ko na sana iyon nang biglang may batang babae na tumakbo sa gilid ko at pumasok sa loob ng palayan. Narinig ko pa ang pagtawa nito kaya sigurado ako sa aking nakita. Hoy, bata! Sino ka? Lumabas ka dyan at gabi na.
Tagasan ka ba? Tinahayaan ka ng magulang mong gumala ng ganitong oras. Bata? Bata! Nasaan ka? Hindi ko alam na napalayo na pala ako kakatawag at kakahanap sa batang yun. Tumingin ako sa paligid at napalunok ako nang mapansing wala na ang ibang mga trabahador. Naririnig ko pa rin ang pagtawa ng bata at parang lumalalim ang tunog noon. Dito ko na naisip na maaaring hindi bata yun. Biglang lumakas ang hangin. Dahan-dahan akong umatras nang bigla akong natigilan. Isang nilalang ang biglang lumabas sa aking harapan mula sa ilalim ng mga palay. Naglaki ang aking mga mata at hindi ako nakakilos sa aking nakita. Mahaba ang gulo-gulo nitong buhok na kulay puti. Payat ang katawan nito at nangingintab sa liwanag ng buwan ang itim nitong balat. Pero ang pinaka-nakakakilabot ay ang pulang-pula nitong mga mata at napakalaking bibig na puno ng nagtatalasang mga pangil. Sumigaw ito sa harapan ko at yun na ang pinakagumising sa akin para tumili ng malakas. Dahan-dahan akong umatras. Tinipon ko ang lahat ng tapang na natitira sa akin at pagkatapos ay tumakbo ako palayo. Narinig kong humalakhak ang halimaw sa likuran ko. Parang pinalayo niya lang ako at sa kanya ako hinabol. Mas binilisan ko ang takbo. Malapit na akong makalabas mula sa matataas na palay nang bigla siyang tumalon sa aking harapan. Tumawa itong muli at muli naman akong napasigaw. Naalala ko ang bawang na nakasabit sa aking leeg. Kinuha ko yun at ibinato sa halimaw na yun. Subalit hinawi lamang niya yun na parang ordinaryong bato. Kumalakhak ito. Nagsisigaw ako subalit tila walang nakaririnig sa akin. Tinawag ko ang pangalan nila Mang Goryo at Aniceto. Subalit walang ganong dumating para saklolohan ako. Parang hindi natatapos ang palayan. Nananakit na ang aking mga paa kakatakbo ng isang pamilyar na boses ang aking narinig. Ah, lumayo ka sa kanya. Halimaw ka. Aling Gina? Dala ang isang lampara at buntot pagi ay nilusob ni Aling Gina ang aswang. Narinig ko ang babae na may ibinubulong at doon ko nakita na hindi naman pala ako umalis sa pwesto kung saan ko unang nakita ang aswang. Lumakas ang pagsambit ni Aling Gina sa mga salitang hindi ko naman naiintindihan. Umungol ang aswang. Napaurong ito, subalit sa kalagitnaan ng orasyon ni Aling Gina ay nakita kong ngumiti ang aswang. Subalit ang ngiting yon, naging tawa. Hanggang sa naging halakhak. Lumakas ang hangin at dahan-dahang lumapit ang halimaw sa amin ni Aling Gina. Napatigil si Aling Gina sa pag-oorasyon. Nagsimula itong mabulunan. Nabitawan ito ang hawak na lampara at buntot pagi. Tumapon ang lampara sa may putikan at agad na namatay ang apoy. Dahan-dahang ding napaluhod si Aling Gina habang hawak ang lieg. Lydia, kunin mo ang pagi. Dali. Hampasin mo ang demonyong ito. Huwag kang mag-alala. Hindi niya kayang gamitin ang kapangyarihan niya sa magkaibang tao ng sabay. Nang marinig yun ng aswang ay nakita kong nawala ang ngiti nito sa mukha. Kaya naman buong tapang kong kinuha ang buntot pagi at walang ano-anong iwinasiwas ko yun sa harapan ng aswang. Natamaan ko ito at nakita kong umusok ang parting natamaan ko. Sumigaw ang halimaw ng napakalakas. Umusok ang bibig at ilong nito. At sa paligid ko, lalo itong lumaki. Huwag kang matakot. Aling Gina! Ayos na ako. Salamat sa iyo, salamat at nakinig ka. Sasagot pa sana ako nang marinig ko ang malakas na atungal ng halimaw. Palusob na ito sa amin. Muli kong iwinasiwas ang buntot pagi at dito na ito nag-alangang lumapit. Narinig ko si Aling Gina na muling nag-orasyon. Dito na tuluyang napatras ang halimaw. Bakas ko na sa mga mata nito ang pangamba. Umabante akong muli at muli kong ginamit ang latigong hawak ko. Sapul sa balikat ang halimaw at napasigaw ito sa sakit. At pagkatapos noon, narinig ko na lang ang sigaw nila Aniceto at Mang Goryo. Sinundan din yun ng sigaw ng iba pa naming mga kasama.
Nakipagtitigan sa akin ang aswang na yon. Dahan-dahan itong umatras habang nakatitig ng matalim sa aking mga mata. Pagkatapos ay ngumisi ito. Biglang nagtago sa mga palay at mabilis na tumakbo papalayo. Nakita ko pa ang pagtakbo nito sa nadaanan nitong mga palay. Maya-maya ay sinundan ito ng mga kasamahan namin. Hinabol nila ang halimaw na pumasok sa loob ng kakahuyan. Lydia, ayos ka lang ba? Pasensya na kung hindi ko kayo kaagad napansin. Ayos lang ako, Anisito. Hindi ba kita yung nangyari dun sa ginawa mong bantayan? Hindi mo ko nakita? Hindi, akala namin nawala ka. Nakabalik na kasi lahat maliban sa'yo. Ay, dahil yun sa pangyarihan ng halimaw na yun. Hindi pangkaraniwan ang isang yun. Ilang beses iyong tinamahan ng buntot pagi, subalit sugat lamang ang tinamo nito. Maaaring gamit ang kanyang itim na kapangyarihan. Nagawa niyang ninlangin kayong lahat. Totoo po yan. Kung akala ko'y tumatakbo ako palayo, tinahabol niya ako. Pero nang dumating kayo, nakatayo lang pala ako kung saan ko siya mismo nakita. Matagal ng usapan dito ang tungkol sa mga mambabarang na gumagamit ng ibang itim na mahika. Pero hindi ko akalaing pating pagiging aswang ay papasukin na ng mga hayop na yon. Pero Aling Gina, paano po kayo natuto ng ganong klase ng orasyon? At saka, paanong natagpuan ninyo ako? Samantalang sila Anisito hindi naman ako nakita. Ay, manggagamot ang mga magulang ko. Ganon din ang ina ni Lucio. Hindi nga lang namin naman na ang kanilang mga kakayahan. Subalit nang mamatay ang aming anak, ay doon ko na naisip na kailangan kong pag-aralan ng mga liberatong naiwan nila. Ang totoo, hindi ko akalain gagala ang mga orasyong ginamit ko. Gina! Asawa ko! Gina, nasan ka? Lucio, nakapagsasalita ka na muli. Narito ko, dito, dili. Napangiti ako nang makitang magyakap ang mag-asawa. Subalit nawala rin kaagad ang ngiting yon nang dumating ang iba naming mga kasamahan at sinabing tuluyan ang nakatakas ang aswang. Nakita ko ang lungkot at pagkadismaya sa mga mata ni Aling Gina nang marinig yun. Subalit muli siyang niyapos ng asawa at inilayo na lamang sa lugar. Paano nang gagawin natin, Manggoryo? Magpapatuloy pa ba tayo bukas? Hindi na. Kakausapin ko si Don Danilo tungkol sa nangyari ngayon. Hindi ko na mahahayaang magpatuloy tayo at maulit ang nangyari ngayon. Kahit palayasin nila ako, ayos lang. Ayaw kong may mamatay pa sa atin dito. Patawarin din ninyo ako. Alam kong may pagkulang ako sa nangyaring ito. Lalo ka na, Lydia. Patawad. Wala ho yun, Manggoryo. Hindi niyo naman po ako pinilit Kung sana, hindi na ako nagpasilaw sa pera, hindi ko sana dinanas ang nangyari kanina. Pero, ipagpasalamat na lang ho natin na walang nasaktan at napahamak. Noong gabi rin yun ay tinipon kaming lahat ni Manggoryo. Sinabi niya sa amin wala nang magtatrabaho simula bukas. Kukunin daw niya ng maaga ang pampasahod nang sa gayon ay makauwi na kami ng tanghali. Isa iyong karanasan na hindi ko malilimutan. Kahit na gusto ko. Mabutit na papayag niyo ang Don, Manggoryo. Sa tingin ko kasi, hindi yun basta-basta ibibigay sa pakiusap lang. Noong una nakiusap ako. Pero nung hindi siya pumayag at pinagsisigawan ako, ay pinagbantaan ko na siyang susunugin ko na lamang ang palayan. Aba, at agad-agad din niyang ibinigay ang pera. Isa pa, pinatunayan ng mga taong ipinadala niya rito ang nangyari. Kung ganun, sino na po ang magtutuloy ng pag-aani? Wala na akong pakialam. Aalis na rin ako rito. Kaya huwag mo nang isipin pa iyon, Lydia. Umuwi ka sa inyo at ipagamot mo na ay iyong ina. At huwag ka nang babalik dito. Opo. Lydia, Gregorio. Pasok ka, Gina. Mabuti naman at narito pa itong si Lydia. Haplas mo yan sa likuran ng iyong ina at tiyak na nagiginawa ang pakiramdam niya. Pero dahil mo pa rin sa doktor, ha? Opo. Aling Gina, hindi pa po pala ako formal na nakakapagpasalamat sa inyo. Ay, nako. Hindi na kailangan. Masaya ako na nakaligtas ka. Tayong dalawa. Siguro yun na lang ang bawi magagawa ko para sa aking anak. Pero hindi ako titigil.
Siguradong babalik pa yung aswang na iyan dito at sa pabalik niya ay mas magiging handa ko. Ay nako, naging seryoso pa. Sige na, una na ako ha. Lydia, laging mag-iingat. Opo. Matapos ang oras ng tanghalian ay tuluyan ko ng nilisan ng lugar na yun. Saglit lamang ako noon, subalit parang ang bigat sa pakiramdam. Naiiwan ko na sila Mang Goryo at Aniceto. Kaya naman bago ako umalis ay niyakap ko muna silang dalawa ng mahigpit. Hindi ka pala sasabay sa akin? Tagasan ka ba? Hindi na. Sasama ako kay Mang Goryo. Maghahanap kami ng mapapasukang trabaho. Ganun ba? Mabuti pa nga. Pero mag-iingat kayo palagi ah. Oo naman. Ibigay mo sa amin ang address niyo o lugar kung saan maaaring magpadala ng sulat. Susulat ako tapos kapag nagkaroon ng pagkakataon, dadalaw kami sa inyo. Sige, aasahan ko yan. Salamat ulit sa inyo, Mang Goryo, Anisito. Matapos kong isulat ang address kung saan maaaring magpadala ng sulat ay umalis na ako. Gabi na nang makarating ako sa amin at kagad akong sinalubong ng aking mga kapatid. Tuwang-tuwa rin ang aking ina nang makita ako. Niyakap ko siya at hindi ko napigilan ang sarili ko na maluha. Hindi ko lubusang maisip ang maaaring nangyari kung natuluyan ako ng aswang na yon.